Ito, update natin ngayon dito sa ano, no? Sa pagtitipon ngayon. Grabe mga idol, yung mga tao nagsidagsaan na po talaga. Ang dami ng tao dito. Yan. Kita nyo na po. Ano? Grabe yung mga tao dito. Dami ng tao. Dami pang dumadating. Mas dumami pa yung mga dumating mga idol kaysa kanina na video natin, no? Mas dumami pa po yung mga tao. Ayan. Grabe. Puno na po halos yung lahat ng mga ano, mga bangkita dito. Wala na pong area. Grabe yung mga tao. At saka doon, ayan, tignan natin. Ayan. Punong-puno na po yung area, yung lugar. Yan, grabe. Lalong dumadami yung mga tao na nagsidatingan, no? Ano mga idol, nakakataba ng puso dahil napakarami pong sumusuporta sa ating VP Sara Duterte. Talagang pinapakita nila kung gaano importante talaga at kung gaano yung ano ng taong bayan, yung tiwala na binigay nila sa ating VP Sara Duterte. So ito mga idol, hindi lang po ito lahat na iglesia ni Cristo yung nandito, kundi marami din tao na dumalungkot na nakikisa sa pagtitipon na ito. Maging ang kakulangan sa mga infrastruktura ay nagpapahirap sa buhay ng mga Pilipino. Apektado ang transportasyon, maging ang mga negosyo. Sa dulo, ang nagturusa dito ay ang mga mamamayan. Mahirap naman talaga, mahirap na naman yan pag ganyan. Laking kabawasan naman sa kita namin yan. Kasi magkano lang kinikita namin sa ngayon. Ito mga idol ito. Hindi yung pinakita natin kanina, sa kabilang linya po yun. Sa kabilang block po yun mga idol. Ito dito na naman po sa kabila. Pamilya. Tsagaan na lang sa biyahe. Paramihan na lang ng biyahe para kumita. Pagka tumas ang diesel, basta kita namin. Ayan yung kanina, iba yun. Iba na naman. Lalo na kapag dumarating ang mga kalamidad. Ang mga bagyo na nagdudulot ng malawakang pagbaha. Dahil sa kahirapang dulot ng mga problemang ito, marami tuloy ang nahuhulog sa paggawa ng krimen o nahuhulog sa bisyo. Malaki ang magagawa ng mga pinuno ng ating bansa para lutasin ang mga problemang ito. Pero kung uunahin nila ang pagayat sa politika, pansariling pagdiniganti o kapakanan, walang magyayari sa ating bansa. Grabe yung mga tao, mas lalo dumadami yung dumating. Na ang panahon, patuloy na nagturusa ang maraming Pilipino. Ito talaga yung sinasabi na ano,
na pagkakaisa. Ayan mga idol ha. Ito, tignan nyo lang to sa itong mga buhaya sa gobyerno. Itong mga kalaban sa gobyerno ni Bibi Sara. Tignan ninyo kung talagang ipipilit ninyo yung gusto ninyong gawin sa kay Bibi Sara. Ito mangyayari mga idol, magkakagulo po yung tao at magkakaroon po tayo ng civil war pag mangyayari po talaga ang gusto ninyong mangyayari para sa ating bayan. Gusto ninyong kunin lahat yung yaman at nakawan yung mga taong bayan. Ayan, ito mangyayari po. Ito mga idol, peace rally po ito, pagkakaisa para magkakaintindihan po tayong lahat at huwag po tayong maging makasarili at masyadong sakim po sa kapangyarihan. Kaya gustong pabagsakin ng isang pangalawang leader ng ating bansa para masulo po ninyo yung kapangyarihan at kimkimin ang mga kayamanan ng ating bayan. So tignan ninyo ha. Yan. Ito mga idol ha. Kung ipagpatuloy talaga ng gobyerno, administrasyong Marcos, itong gusto nilang mangyari sa ating Bibi Sara Duterte, tignan na lang nila Davao City pa lang to. Kung ito ang mag-aalsa para sa ating bayan, talagang magkakagulo ang Pilipinas. Ito Davao pa lang po to ha. Davao pa lang to mga idol. Paano pa kaya yung ibang lugar na nagtitipon ngayon? Kaya huwag na po ninyong gawin na dahilan yung mga isyo na binabato po sa ating Bibi Sara Duterte para lang pabagsakin po siya. So, huwag nyo na pong ituloy dahil ang mangyayari po magkakagulo po talaga ang Pilipinas. So ayan. Na nandito sa bansa natin. Pero bukod pa dyan, ang mga babayan natin nasa ibang dagat na nakasubaybay sa ating programa ay nagpapahayag ng pagsuporta ng pagkakaisa. Milyong OFW din yun. Tama na. Dyan sa, banggitin ko na, sa Southern Ontario, sa North York. Nandyan po ang ating mga kababayan, Greater Toronto, ang Dilaw Family at